Yan o. Hello guys. So ito, bali sama ko na rin to. So yan. So mayroon akong, yun nga, na video ko na to sa inyo, na vlog ko na. So meron akong ginagamit na digital mixer. So ito yung Behringer XR18. So ito yun na yung ginagamit ko ngayon. So meron tayong tour case. So itong pang gig. So yan. Pwede to siya pang renta, pwede to sa simbahan, ang ginagamit ko sa simbahan pag gusto kong dalhin. So ito siya. So ito yung laman niya. XR18 po siya, bali digital mixer siya. So mayroon po tayong, pakita ko sa inyo. So ito siya. Bali digital, so dito mo na siya makikita sa sa iPad nyo, sa tablet nyo, sa laptop nyo. So dito na po makikita yung mga fader niya. So marami po siyang laman. So sa settings meron tayong mixer, channel. So meron tayong input, gate, EQ, compression, send, main, meron po tayong effects, tsaka meter. So yun po. So isa-isayin natin. So pakita ko sa inyo. Kung sa may meter, to yun. So pakita ko sa inyo. Sa main meter, dito nyo makikita lahat yung mga ano nyo. Lahat ng mga mics, mga input niyo dito makikita. Sa effects, dito nyo makikita yung sa effects return, bus output, ito yung sa mga ano, sa aux o kaya monitor. Ayan. Tapos dito po, ito na yung USB return pag mag-recordings kayo. Tapos dito, pag mag-alternate sense, dito nyo po makikita. Okay. So, yan. Effects. So, ayan, meron tayong apat na effects. So, magagamit natin sa ano, sa show, sa event, kung ano yung gusto nyo gamitin. So, meron tayo rito whole reverb, ayan. So, may stereo delay. So, malito. So, kailangan tayo mapalitan. Ayan. Tapos, meron tayong stereo laser compressor. So, pang-compress yan. Pag medyo distorted na yung ano, or pampalakas. So, may features yan. So, hindi ko na masyadong yan. So, yan. Tapos, send. Pasok tayo dito sa main. So, ito yung laman ng main. So, ito yung main mo. Dito mo makikita itong mga DCA, mute group, automix. So, meron tayong automix. So, ginagamit yung pag gusto mo, like, parang nagpa-podcast. Yung sa mga radio. So, yung parang humihina yung boses ng isa. Tapos, pag ikaw na yung sasalita na lumalakas. Or, parang DJ siya na something like na pag nagsalita ka habang tumutugtog, humihina yung tugtog. So, ganun yun. Ganun siya gumagana. Tapos yun, ito send. So dito mo makikita kung adjust mo yung mga frequency, yung mga fader mo, dito mo na siya makikita. And dito mo rin makikita yung mga EQ mo, pre-post EQ, pre-fader. So kung sa mga analog, so may mga pihitan sila doon sa ano, may mga pinipihit. So ganoon din siya, kaso lang dito digital siya. So ito lang yung makikita mo dito. So pindot-pindot ka na lang din. Or pihit-pihit na lang din dito sa laptop. So ganoon din, pero nasa laptop nga lang lahat-lahat ng mga pipindutin mo. So compressor yan. So meron din siyang compressor. So ikaw na po mag-adjust kung pang instrumental ba, pang vocal, o siyan. So depende po. Sa EQ yan. So meron tayong EQ. Bali, ano na EQ to sa main. 6 na EQ sa main. Sa main kasi nakasasakto. Yan sa, paano yung tingnan natin. TA. So, yan. Bali, dito tayo sa main. Yan. So, dali natin sa aux. Yan. Ito yung sa aux. So, meron tayong apat na pang-adjust sa low mid, high mid, tsaka high. So, dito na ina-adjust yan. So, pagdating naman sa output, kasi aux kasi yun. So, iba yung settings niya. Try natin sa iba. Click tayo dito. So, dito meron siyang 5 pang channel. So, meron dito low mid, high mid, tsaka high. Tsaka may low cut. So, kung
kung yung nagsasalita ay medyo ma ma malakas sa lookout or yung malagong. So, pwede natin i-adjust dito. So, pwede natin timplahan. Para lang din sa analog. So, may pihitan doon ng low, mid, tsaka high. So, ikaw na yung mag-adjust. Dito ganun din. So, i-adjust mo lang depende sa trip mo, depende sa naayon sa venue, or depende sa kumakanta or sa nagsasalita. So, yun yun. So, ganito siya. Bali, 16 channel, ganun lahat siya na magagamit mo. Bukod pa yung sa bukod pa yung sa main speaker mo. So, may pinaka main mo na So, pwede ka na mag-adjust kung mayroong feedback. So, pwede mo rin doon baguhin. So, balik tayo dito. So, yan. So, balik tayo sa next gate. Sa gate, wala kasi aux kasi yung gamit natin. So, ibalik natin sa channel. Sa gate, ganyan siya. So, kung alam nyo po yung sa gate, yan. So, kayo na po yung mag-setup. Paano yung paano yung atake nyo dito. So, yun po. Sa input, so, meron din dito input. So, yan. Yan, bali, pakita ko lang siya ng madali yan. So, ito yung laman niya. So, ito yung ginagamit natin, channel 12. So, nandito yung pinakang mic gain natin. Ayan, ito po. So, pag mag-record tayo, i-click lang natin dito. Tapos, nandito rin yung USB trim niya. So, diyan natin mag-adjust. Yung low cut, nandito rin po. Ayan. Tapos, channel. So, ayan. So, yung makikita nyo sa channel, ganito po siya. So, yung mixer natin, digital mixer natin, meron tayong USB, pwede tayong mag-record. May phantom power, lahat po ng 16 channel, meron phantom power. Polarity, meron din po. So, sa mga lang akala may polarity, meron yan. Phantom power, stereo link. So, yung, yan. Sa mga hindi nakakalam yung iba, nagagamit dito sa analog, pero DIY, yung pinagsasama yung dalawang fader. So, ganun din dito. So, pag halimbawa itong channel 1. So, pag ginawa ko yung stereo link, pagsasamahan niya yung dalawa. So, nandito yan sa input. Ayan, ito. Itong dalawang ito, pag gusto mo pagsamahin, left and right, i-click lang natin to. Ayan. So, ano mangyayari? So, yung dalawang fader, magsasabayan. Ayan o. Ayan, ganun siya. Ganun yung niya, system niya. Kung gusto mo like yung aux mo, yung ginagamit pang patugtog, gusto mo dalawang fader, depende sa iyo or style, or hindi ko alam kung paano mo siya papatugtugin, or pwede po siya ganon. Yung iba kasi pinagdasasama nila. So ganun po siya. Yan. Tapos ano pa ba? Yeah, may effects dito. Nose gate, nandito pa lang. Yung nado sa kabila, makikita mo rin din dito yung iba, halos pinagsama na. Yan, noise gate, equalizer, compressor. Tapos meron tayo dito yung mga aux. Yan. Yung aux, yan yung parang monitor, wedges. Yan, pwede mo saksak dito. Kung gusto mo mag-in-air, ilagay mo dito. Or yung mga banta mo, may mga in-air, so dito mo siya lalagay. Yan. Tapos dito yung effects. Effects na dito sa baba. Tapos yan, halimbawa, kagaya niya, sa main out mo, nakalip lang siya. Pero pwede mo siyang gawin 0. Pwede mo siyang gawin 0. Ayan, babalik siya sa gitna. So, yan. Yung isa ganun din. Kasi ginawa natin kanina ng stereo. So, balik lang natin sa gitna. So, gawin natin 0. Ayan. So, para maging normal siya, maging balance yung left and right niya. So, yun. So, ganito siya. So, yung pinaka-mixer mo, ganito mo siya makikita. Ayan. So, ayan siya. Makikita mo dyan dito yung mga aux mo nandito. Nandito rin yung equalizer. Tapos, nose gate yata ito or compressor yan. Dito mo siya makikita. Tapos, nandito rin yung mga effects yan. Kagaya niyan yung makikita mo, blue effects yan. Tapos, sa bandang taas, makikita mo may mga numbers dyan. Yun yung gain mo, mic gain. So,
Ganun mo siya makikita. Tapos dito naman sa kabila, so ito yung main. Pag pinindot mo yung main LR, sana. Pag pinindot mo yung main LR, so yan siya. Nandito rin yung pinakang main fader mo ng FOH mo. So parang ganun lang din sa sa mga analog nandito sa kabila. Tapos yan, pwede mo siyang mute. Depende sa'yo. Ayan. Nandito meron din siyang shortcut pagpunta sa mix sa mo equalizer ng pinakang main mo. So, pwede mo siyang i-edit. Ayan. So, ayan. Sa settings, meron siyang settings. So, ganito siya. Ganito siya lumalabas. So, kung i-connect mo siya sa Wi-Fi na router, so, yun. Pwede mo siya i-connect sa Wi-Fi router, external. So, meron din siyang Wi-Fi pero hindi advisable kasi nga pag malalaking event, hindi siya applicable kasi naglo-lose yung signal niya. Better na gumamit ka ng extra router. So, bali ako ang gamit. Pwede rin yung direkta. Kasi bali kasi ang gamit ko ay ito. Then nakadirekta ako sa mixer. Pwede po yun na direkta sa kung ayaw yung gumamit ng external router. So, yun nga lang. Kagandahan sa external router. Kung may tablet ka, pwede mo siya gamitin sa kahit umikot ka, pumistop sa kabila, mapipihit mo lahat ng fader gamit yung Wi-Fi external. So, i-connect mo lang siya sa Wi-Fi. So, i-configure mo lang siya dun sa Wi-Fi. So, ito yung likod niya. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, lalagyan ko lang ng ilaw. So, ganito siya. So, yan. 16 channel siya. Ayan, 16 channel siya mula dun. Tapos sa baba niya, ito yung 6 aux, yung wedges. In-ear mo dito ikakabit. Tapos ito yung pinakasaksakan main, left and right. Tapos yung 16 channel mo, hindi siya magagalaw channel input. Kasi yung aux mo, ito na siya. Depende sa'yo, kasi left and right to, 17, 18. So, kaya 16 channel siya, 18 channel siya. Yung 17, 18 nandito. Yung 16 channel mo, more on siya, magagamit mo sa instrument. So, total 16. So, yung aux mo, dito mo, yung pinapatugtog mo. Gamit ka lang ng wired na pang music. So, ito. Pang auxiliary. So, yung 3.5 jack. Tapos, ang gamit ko dito kasi stereo to kasi ito. Kaya ganito yung style niya, stereo. Gamit ka na dalawang TRS. Convert mo. Or may nabibili na iba kasi ito pasadya ko. Tapos, direkta na to sa 3.5. Direkta dun sa laptop. Ayan. Ayan siya. So, yun lang. Ganito po siya. Nararak mount siya kasi rack mountable siya. So, pwede siya ganito ilagay. Pwede din naman wala. Kung mayroon kayong budget, pwede kang bumili ng tour case na ganito. So, magagamit nyo at least isang buhatan na lang siya. Ayan, isang buhatan na lang siya. Tsaka marami kayong malalaman. So, yun. So, ganito siya. Ayan. May laman po. Ibang details or sa mga ibang events, so papakita ko sa inyo yung mga video or paano yung settings, paano ginagamit. So, yan. So, bali ito, personal ko to. Pwede siya pang renta. Pinaparenta ko siya. Pwede rin siya sa simbahan pag kailangan, ginagamit ko. Pag trip ko, dinadala ko yan. Yan lamang po. Yun. Baka maisipan nyo, baka matipuhan nyo. Pwede kayo bumili online. Meron po tayo sa mga online. Yan. Sa mga kakilala natin or may kakilala kayo na nagbibenta, pwede pa kayo bumili. So, yan. Yun lamang po.